Sa katabi niyo, move on. Palakpakan natin na mag-move on na. Igalang natin ang boto ng mga Pilipino. Igalang natin ang boto ng isa't isa. Amen? Parang pakiramdam ko nanalo kayong lahat. Ako lang yata talo dito. Ang gawin natin, imbis na pagkakawatak-watak, imbis na away, imbis na gulo, imbis na bitterness, mahalin na natin ang muli, bumalik tayo sa utos ni Jesus, mga kapatid. Bumalik tayo sa utos ng Panginoon. Mahalin natin ang isa't isa. Igalang natin ang ating kapwa. Mahalin natin ang bawat Pilipino. Yan namang mga nanalo, Pilipino din naman yan. Kristiyano rin yan. Baka sobra na ang ating paghusga sa ating kapwa Pilipino. Ang magagawa natin, mga kapatid, sa ngalan ng pag-ibig ni Jesus, ipagdasal natin ang lahat ng nanalo na sana tuparin nila ang kanilang pangako. Sa ngalan ng pag-ibig ni Jesus, pagdasal natin ang lahat ng mga nanalo na sana maglingkod talaga sila ng totoo. At sana naman umunlad talaga ang ating bansa. Tuwing may eleksyon, umaasa tayo, hindi ba? Pero lagi na lang tayong bigo. Lagi tayong binibigo ng mga binoboto natin. Pagdasal natin, sana ngayon naman, talo man tayo o panalo, huwag tayong biguin. Sana naman umunlad ang Pilipinas sa ngalan ni Jesus at sa ngalan ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. At mga kapatid, sa ngalan din ng pag-ibig ni Jesus, bawat isa sa atin, gawin po natin ang ating katungkulan bilang mga Kristiyano at bilang mga Pilipino. Ang masama kasi, magalit man kayo, hindi natin ginagawa yung katungkulan natin sa pagbabayad lang ng tax, sa batas trapiko lamang, sa pagtatapon lamang ng basura. Sino ba nagkakalat sa mga kalsada? Sino ba ang nagbabiolate ng mga traffic? Hindi ba tayo din? Gawin natin yung magagawa natin sa ngalan ng pag-ibig ni Jesus upang umayos ang ating bansa, upang umayos ang ating simbahan, upang umayos ang ating pamilya. Hindi magbabago yung pamilya mo kung mananatili ka pa rin tamad. Hindi magbabago yung pamilya mo kung walang pag-ibig ng Diyos dyan. Hindi magbabago yung pamilya mo kung patuloy ka sa paggawa ng mali, kung patuloy ka sa paggawa ng masama at wala kang pagmamahal na katulad ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa iyong pamilya. Kaya nga napakaganda, pagkatapos ng isang linggong bitterness, pagkatapos ng isang linggong sama ng loob, pagkatalo't pagkapanalo sa eleksyon, ito ang Ebanghelyo, ang utos ni Jesus na magmahalan kayo. Napakaganda na paalala ito sa atin, mga kapatid. Kailangan ng Pilipinas, kailangan ng ating bansa at ng ating buong simbahan ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos at nanggagaling sa bawat isang Kristiyano. Tigilan na natin ang away. Ulitin ko, tigilan na natin ang siraan. Tigilan na natin ang iba't ibang kulay na inilagay natin sa ating mga sarili. Paganda yatang sabihin, sunugin nyo na yung mga kulay na yan. Isa lang ang kulay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ni Kristo, ang kulay ng pag-ibig ni Jesus, ang kulay ng pagmamahal ni Kristo. Sana makita pa rin sa atin ang pagiging alagad ni Kristo dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa away, hindi dahil sa kulay politika, kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo.